Okay, ito mga sir, meron tayong ginagawang center stand na ayaw nang bumalik or kahit na pukpukin mo, hindi mo na maidubog. Kaya ginawa ko, nilagyan ko sana ngayon, bumili ako ng ganyan. Dahil ang purpose niyan, para dyan. Sa mga defective na ito, center stand. At tinanggal ko na rin yung gulong dahil gagamitan natin ng grinder itong mga sir. Kaya tinanggal ko yung gulong para hindi madamay kasi hindi natin maiwasan kapag nag-grind tayo. Ay matamaan yung gulong. Dito naman maiiwasan naman natin to dahil tinanggal ko na yung gulong, kitang kita na muna kaagad dito. Ayan, hindi na maibaba. Bago nyo ipaputol to, mas magandang bumili muna kayo. Isang set nito nasa 1.2 yata to, 1.250 to 1.3, depende sa store na magbibilan bago nyo ipatanggal. At wag nyong ipapapukpok yung yung axle nyan, babali dito. Mapapamahal tayo kapag pinahinang tapos papangit na rin. Kaya mas maganda ito, sisirain na lang to. Hindi naman sumikip dito, nagkaroon lang siya ng problema dito. Yung iba ginagawa acetylene, pinapalambot nila yan hanggang sa up and down, hanggang sa lumambot. Pero depende pa rin yun kung magkano sisingilin sa iyo, kung magkano lang din naman ito. Mas maganda bumili ka na ng bago. Yan, kaya puputulin natin to. At tanggal natin yung gulong. Igagawin natin dito. Puputulin ko muna to. Saka dito. Yan, ikakat ko yan. Hanggang dito. Para mausok natin. Mas malaga kasi yung ito na hindi masira. Kasi part ng ng crankcase natin. Yan, stack up. Tapos mamaya ipakita ko yung bago. At gagamit tayo ng high temp na grasa. Ito, putulin na natin to. Okay, gamitan natin ng grinder. At kailangan may shade kayo mga sir. Sakaling para hindi tayo mabulag kasi napakadelikado yan. Yung mga ritaso ng bakal pumunta sa mata natin. Doon pa tayo mabulag. Imbis na nakatipid tayo, sa kalusugan naman natin magkakaroon tayo ng problema. Ayan, putulin na natin. Bali, ikakat ko na kasi wala tayong stand para sa sa camera. Ayan, gamit tayo ng grinder. Puputulin ko rito. Ito. So, basta bahala na kayo. Iwasan nyo lang matamaan tong crankcase natin kasi useless lang din yung pagiging DIY natin kung matamaan natin yung makina. Kaya dapat ingat-ingat pa rin mga sir. Ayan, tamang mga sir. Ganyan muna yung ginawa ko, inuutay-utay ko siya, hindi ko sa binibigla mga sir kasi iniiwasan ko rin dahil yung gamit nating grinder walang takip. Ngayon, pag nilagyan mo naman ng takip, sumasabit. Kaya ginagawa ko, inuutay-utay ko lang siya. Hindi siya pwedeng biglayin kasi pagka nabalian ka naman nito, tatama sa'yo o tatama dyan. Sabagay yan, hindi naman mababasag pag nabasag to. Yung iiwasan natin dyan, yung sa'yo pupunta yung pinagretasuhan nito. Kaya inuutay-utay ko siya. Di ba aling matagalan kayo, but this safe yung yung katawan ninyo o yung ginagawa ninyo. Yan, sisimulan ko ulit. Hindi ko na maipapakita sa inyo mga sir kung paano ko ginagrind. Kasi walang hawak ng camera natin. At wala rin akong patungan. Yan, tamasan, tanggalan natin yung center stand. Yan, tanggalin natin. Kaya obligado, talagang kailangan mong utay-utayin yan. Tapos ilalagay natin yung bagong center stand natin at mamaya lalagyan natin ng grasa. Yan, ito na yung bago nating lalagay na center stand. Ito yung part number ng center stand natin. Stand clamp main. Ilalagay natin. Tapos ngayon tayong spring, tapos yung natin
Ito yung part number din ng ano, shop main stand. At ito naman yung spring. SPG main stand. Spring main stand. Ayan. Tapos lalagyan natin ng grasa. At ilalagay natin yung bago. Kailang namang nag-i-stack up yung mga sir. Dahil dito, may kanal kasi itong mga sir. Ayan. Sinadya itong mga sir. Dahil dapat, dahil dyan tayo maglalagay ng grasa, dadamihan natin yan. Dapat ilalagay natin yung high temp kasi pang matagalan na naman to at bihira ito na-applyan ng ng grasa or langis. Saka lang naman ito na-applyan kapag medyo nakakalas na yung makina, nag-overhaul, ganun yung doon lang na-applyan. Pero kung gusto nyo naman din, may technique dyan para hindi kayo umabot sa ganito. Gagawin nyo lang, i-side stand nyo lang, unahin nyo dito, lagyan nyo ng dyan, ng WD-40, dapat naka side stand, at maglalagay kayo dapat dyan gabi para yung W40 pababa siya. At lalagyan nyo din ng after ng mga ilang days, langis naman yung ilalagay ninyo, yung kahit yung sa gear oil lang ilagay nyo dyan. May kanal yan. Ayan. Yan, may kanal yan. Okay, ito mga son, lagyan na natin ng grasa. High team yung nilagay ko dyan. Ito. Ayan mga son, nilagay ko na yung bago nating center stand. Mapapansin nyo, yung gumagalaw lang itong center stand. Yung shop naman, hindi na siya gumagalaw. Pero pagka naman na yan, inusog mo ng konti, nawala doon sa pagkaka-lock doon talagang hindi mo na siya o di kaya sasabay na dito. Wow. Siyempre ilalagay na natin yung lock at doon tayo magpo-focus mamaya sa spring. Medyo may diskarte doon sa paglagay ng spring, yung bago yun. Kasi meron tayo sang customer kinuha yung plastic dahil same din yung problema niya. Yan, huwag niyo kalimutan yung washer. Tapos yung pin. Yan, tapos gagawin natin. Ano yung nangyari? Yan, itupin nyo to. Yan. Itupin na natin. Tapos doon naman tayo sa kabila. At huwag nyo kalimutan yung yung guma dito. Baka mamaya kapag nailagay na yung spring at tumatakbo kayo, baka mamaya gugulat kayo ba't may maingay. Yun pala dito na. Kumakayod na dito sa ilalim. Kaya ilagay nyo yung goma. Ito yung dito yung ilagay yung yung goma. O yung rubber stopper. Tapos lagay natin yung spring. Tatanggalin muna natin to. Ayan, ilagay ko na yung spring. Gamit lang kayo ng ng flat screw. Unahin nyo dito. Tapos saka nyo iangat pataas para umabot doon. Ayan Okay na, balik na natin yung gulong saka yung mga tambotso. Saka yung mga ganyan mga lagyan nyo ng grasa kasi kanina medyo nahirapan din akong magtanggal ng swing arm. Lagyan siya ng grasa para di mag-stack up. Yan, ibalik na natin mga sir. Okay na rin. Bali, hindi ko na ibibidyo yung paglilinis natin ng CVT. Ayan yan, smooth na siya. Ayan. Okay, tapos na tayo dito.